ito na nga, pag-usapan natin to. Ewan ko ba, tawang-tawa kami sa mga tanso vlogger. Kasi nga, di ba nung lumabas itong si Ma'am Cathy, marami silang binabato na dahilan or banat dito kay Jay, pinatay mo si Mike Abby kagabi. Namatay ba? She's passed away. Ayop na yan, Lelo. Yan, malayali siya, Lolo. So yun nga, sinasabi nga ng mga tanso vlogger na ito si Cathy daw ay sinungaling. Palagi naman yun sinasabi na marami daw kabit, marami daw jowa. Anong connect nun sa mga inilabas na ebidensya, nilabas na ni Cathy na nasaksihan niya ang pagpupulburon nila BBM? Anong connect nun doon? Anong connect nun? Maano na ba yun? Matibay na ba? Yun na ba yung pinakamatibay nyo na argumento? Sa bagay, paulit-ulit naman yan. Sino si Cathy Dayag? Sorry na. Nagkamali lang. Paulit-ulit na yung ganyang argumento nila. Yung mga tanso na yan, tawag dito, ganyan talaga sila kapag lalo't wala na silang masabi, wala na silang may dahilan. No, yung mga personal na buhay yung ginagawa nilang dahilan or pinangtatake. So mga katulad nung ginagawa sa amin. Diba? Yung ginagawa sa akin, kay Banat Bay. So, hindi nila kayang supalpalin si Banat Bay. Ang ginagawa nila ay sinasabihan na lang nilang bakla, scammer, ganyan. So, alam niyo yung mga tanso vlogger na yan, gawa ng walang laman yung mga utak munggo, no? Kaya ang ginagawa nila yung mga personal na buhay. Kung sakali man totoo yun na maraming kabit si Ma'am Cathy, anong pakialam nyo? Diba? Anong pakialam nyo doon? Wala kayong pakialam doon. Kung maraming kabit yan, maraming naging asawa, naging boyfriend, anong pakialam nyo? Diba? Wala, labas yun sa topic, labas yun sa issue. Ang issue dito is, nakita niya na gano'n nga, tinalok pa nga siya, diba? Yun yung dapat doon lang tayo bumase. Hindi yung anak ng teteng, yung kesyo maraming kabit, kesyo maraming naging jowa. Anong kinalaman sa inilabas niya na na opinion about doon sa pulburon. LNM shoutout. Yung BFF mong si Trillanes, isang mura naman dyan. Nag-file na naman ng panibagong kaso against PRD. Naku, putangin lang yan si Trillanes. Alam nyo, wala kasing tulog lagi yan, kaya ganyan yan. No? Makailan ba nila na maraming lalaki si Miss Cathy, hindi naman sila pipit ang... Tsaka ito alam nga naman, doon kayo magtaka pag maraming babae si Ma'am Cat. Kasi babae siya, tapos marami siyang babae. Doon kayo magtaka, anak ng teteng naman, no? Mga giatay naman kayo, no? Oo. Issue lang dapat. So ito, panoorin natin to. Nagpapalubha sa mga hamon ng administrasyon ay ang mga seryosong aligasyon ng paggamit ng ilegal na droga sa loob ng inner circle ni Marcos Jr. Si Cathy Binag, na ang malapit na kaugnayan sa panloob na gawain ng gobyerno ay ginagawa siyang mapagkakatiwalaang source, ay naglantad sa mga paratang na ito, na nagtulak sa administrasyon sa isang iskandalo. Ang paghahayag na ito ay nangingibabaw sa mga headline na inililihis ang atensyon ng publiko mula sa iba pang mahahalagang issue. Ang sitwasyon ay nakapagpapaalaala sa mga nakaraang kontrobersya na sumakit sa piling pampulitika ng Pilipinas, na nakahahalin tulad sa mga pakikibaka ng nakaraang administrasyon sa katiwalian at iskandalo. Ito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa pamamahala at ang integridad ng mga nasa kapangyarihan. Gayunpaman, ang mainstream media ay tahimik at hindi binibigyang pansin ang kamailang pasabog ni Cathy Binag. Ang mga kalihim na tila ba naka-auto-defense sa Pangulo at sa unang ginang ay hindi nakapagsalita sa pagkakataong ito.
Si Senator Amy Marcos na simulat sa simula ay hindi sumasagot at nagsasalita ukol sa umano'y bisyo ng kanyang kapatid na Pangulo. Gayon din, mismong mga politikong palaging grandstand sa Senado, katulad ni Senator Tulfo ay hindi man lang pinapakialaman ang seryosong isyu na ito. Nagpapahiwatig na pinipili lang niya ang kanyang kinakalaban, yung tipong kaya niyang durugin sa kamera. Ito, speaking of bakit hindi ba sila nagsasalita katulad niya nila Senator Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, sila Abalos, sila etong mga tigapagtanggol ni BBM. Alam niyo una, pagdating sa mga kay Tulfo, si Tulfo alam naman natin yan eh. Sanay na tayo diyan kay Tulfo na puro lang yan una. No, hindi ako haters ni Tulfo at hindi rin ako Tulfonatics, no. Pero ganun talaga yun yung aking opinion kay Senator Rapi Tulfo, ba't hindi siya nagsasalita sa mga ganyan. Unang-una, syempre, kakampi niya si BBM or kakampi niya yan, mga kaibigan niya yan, diba? Diba nababalitaan pa nga dati na yung si Senator Rapi Tulfo ang magiging parang manok nila sa darating na 2028 election, di ba? So, yun. Kaya siguro, tsaka iwas pusoy na rin siguro kasi alam naman ni Senator Rapi Tulfo na hindi rin basta-basta ang mga supporters ng mga Duterte. No, hindi basta-basta, no? Kaya kung halimbawa man na magkamali siya, nang sasabihin niya siyempre expect na natin diyan na hindi niya babanatan, hindi niya ipo-point out diyan si BBM or hindi ang talagang babanatan niya lang diyan yung si Cathy. Hanggang sa sasabihin na lang, hanggang sa mapupunta na naman kay Duterte na naman yan. Yung issue na yan, no? Na kesyo utos, gito, ganyan. So, sanay na rin tayo doon. Ngayon, si Senator Rapi Tulfo kasi, alam naman natin at alam naman natin, hindi lang si Tulfo, kundi lahat ng mga senator. Hindi naman din lahat ng mga senator. May ilan dyan na medyo, alam mo yun, umiiwas sila sa pusoy. Umiiwas sila na mapag-initan kasi nga, malapit na ang 2025 election, diba? Senate election, senatorial election. So, kailangan nila talagang magpabango, kailangan nilang umiwas sa mga ganyan. So, doon, naiintindihan natin sila, no? Kaya hindi na dapat tayo magtaka. Ngayon, ang nakakapagtaka dito kala Abalos. Kasi si Abalos, nung lumabas yung pulburon video, si Abalos agad nung unang nagtanggol kay BBM. So, hindi naman din big deal yun kasi alam naman natin na gagawin nila yun. Alam naman natin na mahilig sa Jollibee ang mga yan, no? Alam naman natin na mga bida-bida. Pero pagdating ng kailangan na silang kausapin, kailangan nilang magsalita, ay nawawala sila katulad lang nung sa KOJC, di ba? Inaantay natin yung sagot ni Abalos, pero ang nangyari hindi siya dumalo at yung attorney ba tawag doon, attorney niya lang yung dumalo doon at yung mga ibang katanungan nga hindi pa nasagot, hindi nasagot, no? Ang daming mga katanungan ng mga senator natin at mga KOJC na hindi nila masagot-sagot, na hindi rin natin alam kung anong dahilan ba't hindi nila masagot, no? So yun, alam nyo, kapag medyo alanganin kasi sila, eto napapansin ko sa kanila, kapag medyo alanganin kasi sila sa mga bagay na pwede silang mapahamak, hindi talaga din basta-basta nagsasalita yung mga yan. So maraming ang gagawin nila dyan dinadivert nila yung issue para doon mag-focus yung attention ng mga tao. O katulad niyan, yung kay Cathy na yan. So, lumabas yan at nag-trending yan. Tsaka hindi rin basta-basta yan si Cathy kasi kasama talaga nila yan noon, no? So, tsaka malakas talaga, talagang ako, naniniwala ako kay Cathy na
may katotohanan yung sinasabi niya. Hindi katulad nung kay Morales, no. Kaya si Ma'am Cathy na napipil ko na hindi siya gumagawa ng kwento. May mga kulang lang na pero siguro sa mga susunod na na paglabas ni Ma'am Cat ni Ma'am Cathy, doon natin malalaman 'yon, no. Sila DILG Abalos, hindi talaga hindi basta-basta talaga lalabas yung mga yan. Siyempre naghahanap yan ng Tingnan nyo, bukas sa Makalawa, may mga yan. May mga ilalabas na mga issue yan para doon mabaling yung yung focus ng mga attention ng mga tao. So yun, tuloy natin to. Pero, itong mga tinatawag na ensaymada vloggers, loyalista at dilawan na wala naman sa circle of friends ng mga Marcos ay sila itong grabe ang pagtatanggol sa pamilyang Marcos. Samut-saring atake ang ginagawa nila ngayon kay Miss Cathy Binag, subalit, hanggang salita lang sila at walang anumang ebidensyang nilalabas para suportahan ang kanilang mga sinasabi. Kaya naman, para kay Miss Cathy Binag hangin lang sila, at tinawag o tinuturing lamang ng mga trolls. Aniya kasi nito sa kanyang post ay, sensitive na issue sa akin ang droga at alcoholism. Ayaw ko sa droga at inuming alcohol dahil nasira ang personal kong buhay at relasyon pampamilya, at pagkakaibigan dahil dyan. Nakita ko ano ang epekto nito sa tao at paano nito binabago ang tao. Lalo kung paano mag-isip. Yung mga taong minahal ko na nagamit nito at importante sa akin at pinagtanggol ko, at tinaya ko ang buhay at integrity at moral ko, ay sila pa ang nangapi, ng bully at nanakit sa akin ng emotional at physical, pati sa buong pamilya ko. Ang taong merong drug addiction at alcohol addiction kapag kinontra mo at di nasunod ang gusto or nakuha ang gusto nila, ikaw na ang pasasamain at babalik ta rin. Pipistihin ka at guguluhin ang buhay mo, parang nasapian ng demonyo mag-isip at gumalaw, nawawala ng class at pinag-aralan. Attempting to tarnish someone's character with malicious intent is like being a troll in the shadows, but remember, darkness can never overshadow the light of truth and integrity. Huwag po kayong mag-alala, di po ako napatol sa troll, not even watching those paid SOCMED post. Ang malaking pagkakaiba ko sa kanila, wala ako sa kaninumang payroll. And kaya yan nagre-react, mawawalan sila ng trabaho kapag di sila gumalaw. Nako! Bigay na natin sa kanila yan, kawawa naman. Report lang po natin. Love you all. Sapul na sapul sila doon. Sapul na sapul sila dito sa pahayag ni Ma'am Cathy na to. May payroll. So, ibig sabihin, alam nyo naman na nilabas natin dito sa channel natin yung mga payroll, yung mga sahod or sumasahod di umano or pinapasahod di umano ni Tamba etong mga vlogger na to, no. So totoo naman yung sinabi ni Ma'am Cat doon na hindi naman nauna wala man silang alam, no. Tsaka pangalawa, puro lang naman, kagaya na sinabi ko kanina, puro lang naman tong mga trolls na to, nitong mga vlogger na to. Kapag hindi nga naman gumalaw yan, syempre mawawalan sila ng hanap buhay, mawawalan sila ng kita. Doon naman talaga sila kumikita. Alam nyo, yung ibang mga tansu vlogger dyan, hindi pala ilan, halos lahat. Yung mga tanso vlogger yan, katulad yan, nila Chris Ulo, nila Mike Abe, nila Mac, nila Makmak, nila sino ba yon, yung babae na pinabili ng asawa ng suka, tapos pagbalik, vlogger na. Yung mga yan, si Nino, alam nyo yung mga yan na talagang ginagawa lang talaga nila yung mga paninira laban sa, hindi naman totaling 100% ang suporta nila sa administrasyon hindi totoo yun, kasi kung 100% ang pagsuporta mo sa administrasyon, di sana hindi ka nagpapabayad, di sana hindi ka tumatanggap ng pera galing sa kanila. Tumatanggap kayo, may ebidensya kaming nilabas. Ewan ko lang kay Mike Abe, wala tayong sapat pang basihan na kasama siya dyan sa grupo na yan. Pero yung iba dyan na mga nabanggit ko, nandito yan sa vlog natin, yung mga pangalan nila, nakasama sila sa mga binabayaran, sa mga sinasahuran ng di umano ni Romualdez, diba? At nasa video natin yan, at lumabas nga yan, inilabas yan ng isa sa mga tanso vlogger na parang nakonsensya siguro, at parang
umalis na ata dun sa grupo nila, no. So yun nga, tama nga yung sinabi ni Ma'am Cathy, na kapag hindi nga gumalaw yung mga yan, talagang malulugi ang kanilang kinabuhi, ang kanilang buhay-buhay, no. Mawawalan sila ng pagkakakitaan. Siyempre kapag alam mo, nauna, ang motibo lang talaga ng mga tanso vlogger na yan ay, oy, ganito, may nilabas si Kat, so ganito gawin natin, ha, siraan natin sa mga tao, oo, labas natin yung mga baho niya, grabe yung pawis ko, ilabas natin yung mga issue niya. Tingnan nyo yung mga lumalabas kay Kat ngayon, sa issue ni Cathy Binag, diba, ang lumalabas ay maraming kabit, marami daw lalaki. So ano naman? Anong connect, 'di ba? O ganyan lang ugali ng mga ano. Kaya yung sinabi niya, no, ni Ma'am Kat, okay na okay 'yon. Tsaka ito pa, yung sinasabi niya na maraming naging trauma sa kanya yung usapang droga na 'yan. Alam niyo, totoo 'yun na maraming sa pag-iisip, nababago, kapag hindi mo na pagbigyan, nagagalit, ganyan, at hanggang sa, alam naman natin, nababalitaan natin yan sa mga balita na maraming namamatay dahil pinatay sila ng adik, or namatay sila dahil sa droga, ganyan, no. Marami talaga. So isa talaga sa pinaka parang pangit talaga na maranasan or ma-encounter mo sa pamilya mo, yung may mga ganyan na may gumagamit na ganyan. Pero hindi naman lahat, no. May iba naman na nakokontrol nila, pero yung iba naman talagang sagad-sagad na hanggang sa nawawalan na sa katinuan, no. So yan, tuloy natin. Atin, love you all. Ang litrato ni former President Duterte at ni Cathy Binag ay siyang ginagamit ngayon ng mga ensaymada vloggers para gumawa ng issue, at sinasabi ng mga ito na kabit din daw si FPRRD ni Miss Cathy. Kabit na laman, anak ng teting na yan, no? Sabi ko sa inyo diba? Sabi ko sa inyo, ay AJ, shoutout kay Ma'am Joy, Tita Lisa, shoutout po. Sabi ko sa inyo mapupunta na naman sa Duterte yan. Yan ang gawain nila. Kapag may lahat yan kailangan idugtong. Yun ang rules Yun ang nasa script. No, na dugtong niyo yung issue ni Pag may nilabas kayong issue kay Cathy, idugtong niya sa Duterte. Kesyo kabit yan kasi 'di ba, alam naman natin na nung panahon ni PRRD ni Pangulong Duterte, yan ang ibinabato sa kanya na issue, kasi nga uso naman yan sa mga politiko, yung may mga babae dito, babae doon. So si Tatay Digong, si PRRD, si Pangulong Duterte ay hindi nila na nabaon dyan sa issue na yan, yung may mga kabit-kabit, babae. Kasi ultimong si PRRD sinasabi niya yan, 'di ba? Oo, lagi yan sinasabi niya sa mga talumpati niya na kesyo, bakit? Anong gagawin ko dito? Bubulukin ko 'to. Anong silbi nito, 'di ba? Oh. So ngayon, sinasabi ko nung nakaraang araw na malamang i-connect na naman nila 'to sa Duterte. Hindi nga ako nagkamali. So yan na naman, no. Kesyo kabit daw niya pa si Panelo, 'di ba? Nainggit lang ang mga nakapaligid kay Digong. Pakawala lang talaga itong si Cathy Binag ng Davao Group, ha? Ano na naman, puta? Pakanana naman daw ng Davao Group. Ano ba yung sasabihin ng Davao Group? Anak ng teteng, ang tagal-tagal ninyan, Davao Group na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin kayo napapatunayan dyan. Paano inggit? Nakateteng naman. Si mga Duterte may inggit, anak ng teteng talaga. Okay, play. Cathy. Bagay naman na may totoong istorya, at ito nga yung totoong caption ng naturang post way back April 25, 2019 ay: maraming salamat po Pangulong Duterte sa pag-endorso kay Congressman Tony Boy Florendo bilang honest at... yan naman pala Diba? Nagpasalamat siya at kaya sila nandiyan kasi nga tungkol yan kay Tony Boy Florendo.
bilang honest at hindi sa korap political. Nakakatuwa po na malaman na lahat po ng naging malapit ninyong kaibigan na isa po siya sa hindi naningil o humingi. O, ibig sabihin ito ay parang pasasalamat lang kay PRRD. Hindi na corrupt politician. Nakakatuwa po na malaman na sa lahat po ng naging malapit ninyong kaibigan isa po siya sa hindi naningil o humingi ng pabor sa suportang ginawa niya sa inyo ng panahong tumakbo po kayo ng pagka-presidente. Isa po kayo sa kukunting totoong tao sa buhay ni Tony Boy. God bless you po. Sa mga taong di makaintindi sa inyong estilo ng pamumuno, yun po ang mga taong sarado ang isipan magkaroon ng tunay ng pagbabago. Ang importante po ay alam ng Diyos ano ang nasa puso ninyo. Dahil ang liderato ninyo na gusto ay malinis lamang habang nakaupo kayo at kahit di mo man ito perfect ay papatnubayan po kayo ng ating puong may kapal sa inyong layunin. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Madara Hug. Sino to? Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman. Mr. President, I am horrified. Kung ang aligasyon Tatay ba ni Bisdak to? Hindi, joke lang. ni Ms. Cathy Binag ay totoo, who would not be horrified? And if all these allegations are true, Mr. President, sino bang hindi ma-horrified? Di ba? You would be busy defending yourself that you are not a drug user. Your administration will be busy attacking the Duterte family para bumaliktad ang paniniwala ng mga tao na yung mga adik ay ang mga Duterte at ikaw ay hindi. Diba? I am not calling you an addict, Mr. President, but that would be the reality. Your administration would now be busy on defending yourself and on attacking other people. So ano nang mangyayari sa bansa natin? Ngayon, wawardi-wardi na tayo, di ba? So, mga classmates, it's really all up to you. Ako, my thoughts about it, you know, if all of these allegations are really true, then we have a president who is really, I do not have the courage to pronounce the term that I will be using. Diba? So, I will leave it at that. Mga classmates, kayo na po. Kayo na po. Panoorin niyo po. It's not about Maharlika. It's not about fake news. It's about a person who is sharing her story to us. And walang ibang malapitan siguro ito na pwedeng paglabasan na media. And the yun lang, no? Isa pa pala yun. Isa pa pa yun. Na sinabi din to ni Banat Bay na sana Ma'am Kat, sa susunod sa pwede nga dapat ito panibagong na naman to, panibagong na naman ho natin na sana ay may isang mga senator na muling makapansin itong issue na to at mapag-usapan to sa Senado. Dapat doon to sa Senado mapag-usapan, no? Hindi lang sa mga interview ng mga vlogger, no? Kasi pag sa mga vlogger kasi sasabihin na naman nila is pakawala, ito ganyan, content lang. Pero mas maganda nga talaga nito is makasampa to sa Senado. At sana may senator, may isa sa mga senator na na mapag-usapan nila to dahil hindi na talagang na to napakaganda na nito pag-usapan sa Senado. Dahil ito si Cathy Binag ay talagang ako nararamdaman ko at feeling ko talaga na may katotohanan ng mga sinasabi nitong taong to. No, may talagang kasi saksi iba kasi yung iba kasi yung katulad yan ni Cathy Binag talagang nakasama nila, nakasalamuha nila. Hindi katulad nung kay Morales, di ba? Si Morales bigla lang lumabas, tapos pinalabas lang na kesyo lumabas siya dahil nadawit yung pangalan niya, pero ang totoong nangyari talaga nun ay ibinigay siyang nagbigay kay Maharlika nung PIDEA leak. So hindi na natin pag-usapan yun, no? So ito, tuloy na natin to. Avenue is through the blogger Maharlika.
I am not a fan of Maharlika. In fact, this would only be the third time na nanood ako sa kanya. And kung ito ay totoo, this is more telling than the video. This is more, kumbaga, personal than the video. And I hope this person could be invited in any of the investigations of the Senate lang siguro, not of the lower house, kasi ang lower house ay puno ng mga kakampi ni Pangulong Marcos, but the Senate is more of, Tama. di ba, balance sila. Tama. And be able to, di ba, explain her side. Kasi sabi niya, kung may mangyayari sa kanya, she's already distributed 150 USB para dun sa kanyang mga patunay sa kanyang allegation. So, mga classmates, this is no laughing matter. I hope you would be able to analyze and to convince yourself whether or not what Cathy Binag is saying is true or not. Ito, klaro talaga ito, nagpupulburon. Raulo din tong vlogger na to. Sino to? Sino yung vlogger na yan, ha? Sino yan? Hindi, pero diba, kaya nga talagang karapat dapat na sa Senado mapag-usapan tong allegation ni Ma'am Cathy Binag. No, talagang doon dapat yan isampa at doon dapat mapag-usapan yan, hindi sa mga channel ng iba't ibang mga vlogger kasi nagmumukhang for the views ang mangyayari niyan pag sa mga vlogger ang ginawa, no, sa mga network, no. So alam naman din natin, mas maganda na rin yun na nasimulan sa yan kay Maharlika. So kumalat, nag-trending. So ngayon dapat ang susunod nito na gawin ni Ma'am Cathy para sa akin, para sa sarili kong opinion, sa mas mataas na sa Senado, ganun, kung may kasi sa totoo hindi yan may interview ng mga mainstream media, pera lang sa SMNI. SMNI, pagbibigyan niya ng SMNI, kagaya nung ginawa kay Morales. So pagbibigyan niya si Ma'am Cathy. Pero sa mga ibang network, hindi na lang tayo magbabanggit ng pangalan, pero malabong malabong kausapin, malabong interviewin yan, malabong i-ere ng mga network yan, no? So syempre yari sila dyan, baka kinabukasan pag in-ere nila, kapag pag kinausap or in-interview nila si Ma'am Cathy Binag, biglang mawalan sila ng mga prangkisa, di ba? So yun yan, no? Kaya talagang mas maganda sa Senado. So yun, hanggang yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.